joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Mortals join the happy chorus which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isang napakagandang umaga ang ibinigay sa atin ng Diyos upang muli nating mapakinggan ang kaniyang mga salita. So tayo po muna ay sandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming pasasalamat sa umagang ito, sapagkat ibinangon mo kami ng may masiglang pangangatawan mula sa aming mapayapang pagtulog sa buong magdamag. Maraming salamat na sa araw-araw ay binibigyan mo kami ng panahon na makapakinig ng iyong mga salita na siyang magtutuwid sa aming pamumuhay. Hiling ko po, Panginoon, na madama ng bawat isa sa umagang ito ang iyong presensya at ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ng iyong mga anak na nagmamahal sa iyo na aming Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong tunghayan ang unang dalawang talata sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 24, na ganito po ang ating mababasa. Sa verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Verse 2, itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay niya ang pundasyon sa mga tubig at kalaliman. Sa talatang ating binasa ay malinaw na inihayag na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Siya ang nagtayo ng daigdig sa ibabaw ng karagatan, maging ang kalawakan, inayos niyang lahat, nakapahayagan ng kaniyang kapangyarihan. So tayo po sa umagang ito, ano po ang itinuturo sa atin ng mga talatang itong ating binasa? Kung kinikilala po natin ang Diyos na siyang nagmamay-ari ng ating buhay at lahat ng bagay sa langit at sa lupa, dapat wala tayong iisipin na anumang pag-aari dito sa mundong ating ginagalawan. Maaaring isipin ng iba na pinaghirapan kong lahat kung anong meron ako ngayon. Ang lahat ay dahil sa aking pagsisikap. Tama ka, kapatid, pero ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ang iyong kaalaman at kalakasan, kanino nang galing? Di ba sa Panginoon? Kahit ang buhay na taglay natin, ang Diyos ang pinagmulan nito.
Kilalanin natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay at wala tayong dapat ipagmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Sinabi po ni Job sa Job chapter 1 verse 21, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh." So dito po sinasabi na tayo ay lumabas sa sinapupunan ng ating mga magulang na hubad. Kaya't anumang oras na bawiin ng Panginoon ang ating buhay, wala po tayong madadala. Kahit nasa kasalukuyan, marami kang pag-aari na sinasabi mo na iyong pinundar, ang lahat ng yan ay iiwanan natin dito sa lupa. Haharap tayo sa Panginoon nang wala tayong dala. Kaya dito po ay itinuturo sa atin na wala tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon. Pangalawa, ang lahat ng tinatangkilik natin sa kasalukuyan ay mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Iyon ay pamamahalaan lamang natin, pero hindi natin dapat angkinin ang mga bagay na iyon dahil ang Panginoong Diyos ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundong itong ginagalawa natin. At kung ganito ang pagkakilala natin sa ating Panginoon, na siya nga ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa lupa, dapat may buhay tayo na masasabi nating taglay natin yung pusong mapagpasalamat. Dahil tinanggap nating lahat ang mga biyaya ng Panginoon, kaya't ibalik natin ang pinakamataas ng papuri at pasasalamat sa Diyos na siyang lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Pangalawa, dapat may ugali tayong mapagpakumbaba. Sapagkat alam natin sa ating mga sarili na wala tayong dapat ipagmalaki sa harap ng ating Panginoon. Hindi dapat ipinagmamayabang ang lahat ng kung anong meron ka. Alalahanin mong mapasayuman ang lahat ng yaman dito sa lupa. Pag binawi ng Diyos ang buhay natin, wala tayong dalang anuman, iiwan nating lahat ang mga iyan. Kaya't huwag magmamalaki ang sino man, maging mapagpakumbaba tayo sa harap ng ating Panginoon. Pangatlo, dapat maging mapagbigay. Hindi mo kailangang ipagmaramot ang mga biyayang kaloob ng Diyos. Dahil sa Diyos nang galing ang lahat. Matuto tayong magbahagi nito sa iba or sa mga taong nangangailangan. May layunin po ang Diyos kung bakit niya tayo pinagkakalooban ng napakaraming biyaya. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, dapat namang maging daluyan ka ng pagpapala para sa iba. Kailangan makakitaan po tayo ng willingness na maibahagi ang mga blessings na tinatanggap natin sa ating Panginoon. So ang taong kinikilala ang Diyos bilang nagmamay-ari ng ating buhay at lahat ng bagay sa lupa, kailangan taglayin po natin ang pusong mapagpasalamat, mapagpakumbaba at mapagbigay. Kapatid, ganito ba ang ating buhay? Gawin natin ang nais na ipagawa sa atin ng Diyos. At laging itanim sa puso at isip natin na wala tayong pag-aari sa mundong ito. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin na wala kaming anumang pag-aari sa mundong ito. Tulungan mo po kami kung papaano namin mapapamahalaan
ang mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat, maging mapagpakumbaba at lalong higit na kami ay matutong magbahagi ng mga biyayang tinatanggap namin mula sa iyo. Loobin mo nawa, Panginoon, na maipamuhay namin ang iyong mga salita at ito'y panghawakan namin habang kami nabubuhay. Ang lahat ng ito'y aming isinasamot idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.